Johnny Locsin from midcourt. Oh my God! All the way. Yeah! Solid! Yeah! Solid! Off down to Boy Cabahog. It goes up. Hey! Boom! Missed by Ken Redfield sa kanilang unang offensive dito sa third quarter. Bonel Balingit having problems. 5 seconds. Grandison! Wala! Balingit! Yes! Oo, halos patiligod pa para kay Bonel Balingit. Pero nung first half, Sanchez has to take care of their turnovers. Meron silang 11 turnovers, 5 lamang para sa Pure Foods. Rebounding favoring Pure Foods 21-19. Pero mas malaking kwento dyan kung sa rebounding, sa offensive rebounding, 8 offensive rebounds for Pure Foods, only 1 for Sunkist Orange Juicers. Actually, nalamangan pa ng mga taga-Sunkist ang Pure Foods when it comes to defensive rebounding. Pure Foods 13, 18 naman sa Sunkist. Yung huling foul ni Villamin, yun ang kanyang pangalawa at unang team foul ng Sunkist dito sa third quarter. Capasio, siya ang ating best player kanina first half and continues to sizzle para sa Tenerife UC Hotdog. The halftime hero still continuing his reign dito po sa ating second game dito sa serye para kung malaman kung sino pupunta dun sa finals. Isa lamang po sa dalawang kupunan na ito ang pupunta ron, pero may nakita tayong technical foul and illegal defense violation. Si Redfield ang nakita ni referee Varela. Technical foul na yan dahil pangalawa na yan para sa Tenerife UC Hotdogs. Well, talking about Kenny Redfield, he shot only 1 out of 10 nung first half of play. Nakikita natin 6 na puntos lamang ang kanyang nakuha nung first half of play, where he had 4 points galing naman po sa 4.5 meter line, and Vanessa sinks the technical free throw. So kumakatok sa kalamangan ng Pure Foods ang Sunkist 46-44. And Vanessa already has equaled his total point production sa game 1. Nakaka-11 na. Victoria. And then Villamin, wala. Redfield. Kayod Garino ang import ng Tenerife UC Hotdogs, lamang ng 2 points ang hotdog. So Magasa, wala pa rin. Agawan sa ilalim. Let's see kung sinong tatawagan ng loose ball foul ni referee Bernarden. Oo, at yung kanyang malaking braso nasa labid doon sa agawan ng bola. At para kay Bonel, una pa lamang ito. Si Dan Slomo, 4 yung tinuhog nitong si Kenny Redfield namin test. At magkakasalabid yun, mga baraso ni Balingit at ni si Codinera. Villamin against Redfield. Patrimonio, dumusog. Despite Grandison, tumira siya, hindi pa rin pumasok. Eto ngayon si Victoria, patalbog kay Villamin. Matake! 2 points. Si Villamin, kahit hindi kataasan yung kanyang talo, nung makuha niya yung kanyang momentum, kahit mas mataas itong si Evangelista, kahit mas maliksi si Ray, hindi niya napigil ito. So si Yoyo Villamin, nakakapagtala naman ng kanyang unang 2 puntos pa lang to tie the ball game, 46 all hour 6 deadlock. Ano na yung tabla? Evangelista against Meneses. Favorite match for Pure Foods. Redfield against Grandison. Nagikot si Redfield. Nakakita niya libre. Sinubo na lang yung bola. Yung sidestep na matyagang ginamit nitong si Kenny Redfield. Actually, 3 yung kanyang naligtasan doon sa depensa ngayon. At balik ang lamang sa kanila. Grandison against Redfield. Footworks! Yes! Grandison! Yan naman ang sariling version itong si Grandison. At yung dalawang import pinapakita, kapwa sila makapaglaro sa low post. Pero si Redfield kailangan gumamit ng konting liksi. Si Grandison naman, lakas ng pangatawan ang ginagamit. Itong matchup itong imports ng dalawang koponan. Redfield, Evangelista, Codinera, Capasio. Si Grandison ang tumatao. Ayun na naman yung tira ni Greg Capasio! Yung kanyang bomba. Tapos si re-reverse sa may kanan. At nakakarami na itong si Glenn Capasio, actually top scoring para sa kupunan ng Pure Foods with 15 points. At malaking numero yan para kay Glenn Capasio. Samantala Grandison, isang beses naman sa ilalim, wala this time. At touch last pass si Ronnie Grandison. And here's the magic of Glenn Capasio. Pero may dugo yung laban itong si Ray Evangelista.
Yes. Matapos natin makita ng bomba nung si Capasio, nakita ni referee Varela at binigyan ng bulak ng ating doktor dito, si Dr. Dito. Nabanggit natin si Dr. Tihada, binabati niya nga pala yung kanyang tatay, si Atty. Enriqueto Tihada ng Blanco Tabato. Happy birthday sa inyo, sir. 70 years old na pala kayo. At kanina si Elmer Yanga, golden anniversary. 50 na. 50. Si Willie Marshall, ilang taon na kaya yun? 12 yata. Sa bait ha, sa bait. Well, 8 minuto 36 segundos dito po sa third quarter at may konting lull tayo pagkatapos ng injury time na tinawag ng si Hotdogs. Martin replacing Ray Evangelista, ang boksingerong tinamaan ng uppercut. Well, makikita mo talagang napaka-physical ng ball game na ito at malalaman po kasi kung sino ang papasok sa finals, pero nakikita mo dito pag itong Sunkist at Pure Foods, talaga pong malinis ang laro. Talaga pong gaya ni pure hustles of the game, yung mga nakikita nyo duguan na yan. At ano mo, maraming tao na sabi dapat yan ang naglalaro sa finals pero semi-finals pa lang, yan na po tayo ninyo. And this is just game 1 of our doubleheader this afternoon. 4 seconds, 3 seconds si Shanglak nila. Naipon si Patrimonio pero meron pa rin 2 points. Tatlo ang nilusutan ni Alvin Patrimonio at isa pa dito si Bunel Balingit. Din alalaman ni Alvin Patrimonio sa itaas. Talagang kung gaano po kabigat ang depensa, gano'n naman kapigas itong si Alvin Patrimonio. Hihingi pa ng foul si Patrimonio. Masyado raw malapit sa kanyang kapitan. Pero siya mismo, ang kapitan. 52-48, lamang ng Hotdogs. Meneses, Mintes. Redfield had the inside track para sa rebound. Ito Redfield, lumubog yung kanyang ulong Malapertel. Lumusob, pinasa kay Patrimonio. Pumake minsan, umangat sapal mula kay Balingit. Pero pito na doon si referee. At ang foul kay Villamin. Pero sabi ni Balingit, hindi ngayon ang huwag sa harap ko. Kung kanina nakaisa ka, huwag ngayon. Sabi na, tama na yung isa. Capasio, yung kanyang pasa kay Patrimonio. And Patrimonio, consummating. Ito yung pasa ni Patrimonio, ni Capasio. Yun po yung kanina, Ito yung ngayon, na nasapal pero may foul. Patrimonio, naipasok yung kanyang unang free throw. Si Patrimonio, nakakarami naman dito sa ating laro na ito. Meron na siyang 13 points sa kabuuan. At kung maalala natin, nung first game, madami din si Patrimonio. He actually had 14. At natabla niya na yun with that shot of his. Mukhang yung kamador ng dalawang kupunan na ito, nakakakuha ng maaga ng kanilang mga puntos. Well, we are talking about Meneses and Patrimonio. Kapwa nalampasan na yung kanilang performance during last Friday's game. This is the biggest lead of Purefoot, 6 points. Balingit, nawalan yung bola, pero Codinera final si Bunel Balingit. Laging blessing in disguise yung pagkawala ng bola kay Bunel Balingit. Sa paghahanap niya ng bola, nagkasalabiran na naman ang braso. Itong dalawang panentro ng magkabilang kupunan, makikita niyo po yan. At si Bunel Balingit, tira pala yun. At he will go to the 4.5 meter line. Akala din, basta lang nawala yung binigyan ng 2 free throws. Sa game 1 po, wala pong na-score, 3 rebounds. Pero yung hapon na ito, may puntos na si Bonel. Pero mintis yung kanyang una free throw. Si Bunel Balingit, well, gaya na po rin nabanggit nyo, ni kasamang Randy, wala pong puntos nung nakaraang laro. Pero siya ang starting point guard na dito sa kupunan na ito. Well, he scores the second. That is 54-49, 5-point lead, Pure Foods pa rin. Well, Balingit already has 7 points this afternoon. But his team trailing Pure Foods with 5, 54-49. Redfield got up high by Yoyoy, the Bicolano Superman Villamin. Capasio, halftime hero, turning right. Pagpag doon ng kanyang guardia, Patrimonio, sinugod si Gradison. That will be offensive foul on Patrimonio. Sinasabi ni Grandison doon sa kanyang kakapin si Boy Miss Victoria na nauna bumagsak. Sabi niya, hindi mo kailangan mag-active. Kung talagang babagay ka, mababangga ka. Gaya niyan. Nakaliwang balikat itong si Alvin Patrimonio. So sa turnover, papawal po sa Sunkist. Walang kinatatakutan itong mga taga-Pure Foods. Kahit lamang sila dito. It's the very same complexion nung laro ng Biyernes. Kung saan lagi silang nakakalawang pero di kita nito. Asusian offensive foul on Verhel Meneses. Si Berhel Meneses, kahit maalat ang larong nito, meron buzzer beater. Tingnan natin yan. Meneses trying to fight off Martin's defense. At yun ang nakita po ni referee Varela. 54-49, 5-point advantage para sa Hotdogs. Almost kalahati na ang natapos dito sa third quarter.
Here is Redfield. Maasim ang kanyang field goal shooting, but not in the third quarter. Jolens, para kay Kenny Redfield. Unti-unti nang nakukuha yung kanyang momentum when it comes to scoring dito. Pero hahamunin ka agad siya ni Grandison. Pasok! Ano anticipate mo? Talagang babawi itong si Grandison kahit patalikod pa o pakatras. Kahit pa rin for Deerfoot. Sabi mo pala, pagkatapos yung shoot ni Redfield dahil pinakamataas na lamang, 7 points. Now it's down to 5. Capasio. Patrimonio. 8 seconds at shot clock. Martin pumihit. Traveling. Nakabawi ngayon si Berhel Meneses sa kanyang depensa. Panahon naman ni Coach Shotres para magreklamo. Panahon na. Part of the ball game. 6 minutes and 3 seconds. 56-51. There's Chot Reyes. Viewing mad doon sa traveling call. Siyempre, hindi po pabor sa kanyang koponan yun. Ito si Victoria, hinahanap si Meneses. Double team kagad kay Vergel. It's Redfield. Villamin to Balinit over Patrimonio. Hindi na tumalon. Yung sinasabi mo nga, kung tumalon man siya, ay Gasardinas. Yung talon itong si Balingit. Pero paborting, favorite shot din niya yan. At kabit na kabit yung kanyang paborting. 56-53. Deerfoot spread by 3. Redfield. Pasio will take it. Hindi pumasok at Meneses at Martinez nag-goal sa ilalim. Bola lalabas. Pabor para sa Tenerife Hotdogs. 3-point advantage for Deerfoot. Meron timeout. Tatlong puntos po naghihiwalay sa score ng Purefoot at Sunkist, and Purefoot has control of the third quarter. Martin, nowhere to go. At nawala muntik na yung bola sa Sunkist. Ito si Victoria, pasa kay Meneses, huminto, binanda, pumasok. Sumakay pa doon sa kanyang bisikleta kasama si Alvin Patrimonio. At tapos yung kalamangan ngayon, iisa na para naman sa kupunan ng Purefoot. Tender Juicy Hotdogs pero yung shooting ng dalawang kupunan kapwa nag-pick up na, lalo na sa Purefoot who shot only 42% ng first up, ngayon shooting 50%. 5 out of 10 din para sa Sunkist. Redfield missing, and here is Meneses against Capasio. Pumunta sa kaliwa. At the third quarter, pagkising doon sa mga kamador ng dalawang kupunan. At si Meneses siya ang tuloy-tuloy. 4 straight points galing kay Ariel Voyager. Bergel Meneses getting the lead para sa Sunkist, 57-56. Matagal-tagal din hindi nakalamang itong Sunkist Orange Juicers. Sila ngayon ng may lamang 1 point, 4 minutes and 34 seconds sa third quarter. The captain, double team sa kanya, naghahanap ng papasahan. Tinira na lamang niya, hindi pumasok. Villamin para sa rebound. Pinugulo ni Redfield. Here is Meneses. Meneses, he has destroyed the defenses of Purefoot. Nowhere! Laban kaya Cordillera, tumama pa kay Meneses. Pinalo actually ni Cordillera doon sa balikat itong si Bergel Meneses. Sabi ni Cordillera, tama na. Hindi sa bakuran to. Wise job. Cordillera, nakatalikod yung kalaban. Minalter, mare. Ken Redfield bringing down the ball para sa Tenerife Hotdogs. Evangelista, Capasio, Cordillera, Patrimonio. Tapos, Balingit! Monster rebound! Over Ray Evangelista. Ito si Victoria, hinahanap si Grandison. Grandison against Cordillera. Umihit sa kaliwa. The fade, the turn, into 2 points. And a 6-0 attack. Pumapabor sa Sunkist Orange Juicers. Matapos po yung timeout na yun. Pero hindi pa nakaka-score naman. Matapos yung ating ceasefire para sa Purefoods. Coach Shotres will be sending in Olsen Basela. Pero mamaya pa yan. That is the biggest lead by Sunkist Orange Juicers, 3 points. Pinakamalaki na pong lamang yan ng Sunkist this afternoon. Patrimonio against Villamin. Patrimonio, pawi kagad ang lamang para sa Purefoot. Hindi kayo maaaring lumayo, sabi ni Alvin Patrimonio. And another violation. An inbound violation by Sunkist. Costly. They're only up by 1 point at the tignan natin. Pagpasa ni Boniel Balingit dito kay Boy Victoria, iniabot. At hindi po pwede yan. Bawal ang abutan po sa throw-in. Among other things na bawal ang pag-aabot. Cordillera. Here is Redfield. Double team kagad kay Redfield. Rosella. Balik kay Redfield. 14 seconds sa shot clock. Then lumusog sa gitna.
Kulang ng konti, pero meron foul itong si Bonel. And Kenny Redfield will again go to the 4.5 meter line. Pangalawang personal foul ito ni Bonel Balingit. Pangapat na team foul ng San Quis Orange Juicers, 3 minutes and 2 seconds. Ito, paboritong tira nitong si Kenny Redfield. Gini-yo-yo-yo muna yung kanyang mga layup para maiwasan yung defenders ng San Quis. Swak ang unang tira. At tuwang-tuwa, as you see, Captain Lionheart, yan po si Patrimonio, hihinga-hinga sa kanyang kapaguran. 16 points ang si Alvin Patrimonio. Si Meneses naman, nakikita nyo with 15 points. Kaya mataas ang shooting ng dalawang player na ito. 7 out of 12 si Patrimonio, samantalang si Meneses 5 out of 8. At siya sa ito naman, nagpapainit at mukhang ipapasok na shot. Nakatayo na po. Ay mamiya-miya ng konti yan. Victoria to Meneses against Evangelista. Meneses, inagawa ni Racela. Racela para sa Tender Juicy Hotdogs. Pasa kay Cordillera. Lumusog si Cordillera. Bubbled. Walang traveling. At ito si Patrimonio against Grandison. Ginamit yung pick ni Cordillera. Bumirada si Patrimonio. Walang panahon para magreklamo. Sabi nito si Alvin Patrimonio, sige, magreklamo kayo. Titira naman ako ng mga 2 puntos. At balik sa Pure Foods, 3 puntos na. 62-59. Nakita niyo pa si Jerry tsaka si Alvin yung bata. 62-59. Tama yan. Hotdogs. Lamang ng 3 puntos pagkatapos lang lamangan ng 3 ng Sanchez. 2 minuto, 13 segundo sa third quarter. Grandison. Double team. Ina na pumasok. At si Grandison talagang ginamit niya yung height advantage siya over Redfield. Kahit one-on-one sila sa ilalim at kahit kayang balik siya. Muscle. Nangunguna ito si Grandison gaya ng pinakita sa kanyang ofensiba. Evangelista against Meneses. Double team, triple pa nga. Ito si Redfield ngayon, laban kay Victoria. Binigipit, cross court kay Racela. Pasa sa loob kay Patrimonio. At second remaining. At tapos na ang 24. Hindi nakatira. Nakungkog doon sa ilalim. Hindi na nakita yung shot clock. At time out. Yes, inawad ng San Quis Orange Juicers. Ganyan po kalapit ang labanan ng Pure Foods at San Quis dito po sa game number 2 ng kanilang semi-final series sa Commissioner's Cup. Vergel Meneses, the man of the hour for San Quis Orange Juicers. Isolation for Victoria. Lumabas si Grandison against Redfield. Grandison, foul ni Patrimonio, pero merong foul. At tayong mga defenders ng Pure Foods anticipating na mga ngayon na naman ito si Grandison. Makikita po natin yan sa ating slow-mo. Paglapit, 4 ang magagang up dito. Actually a block pero tinamaan doon sa may baraso. So Grandison will go to the 4.5 meter line. Sa pagdating sa import matchup, hindi lumalayo itong dalawang import nito, Redfield and Grandison, but he misses from his first charity shot. Kailangan na isa lamang para itabla ang laro na ito. So far we have only gone 7 deadlocks sa gabing ito. Ang 8 po yan. 62 all. And PBA Chairman Joey Concepcion was his team playing against Buford. 62 all. A minute and 14 dito sa third quarter. Evangelista, double team. Muntik na makawala yung bola. 8 seconds to shot clock on 10 to Juicy Hotdog. 7, 6, Redfield makes his move. 1, 2, 3, umangat, hindi pumasok. Tapping sa ilalim, napunta kay Evangelista. Pinalimit yung bola sa babahita ni Asay Tono. Sabi niya, mahirap nang makipagbanggaan na naman. Baka maputukan na naman ako ng labi. Sabi niya, gulang nang gagamitin ko dito. Pinatama kay Asay Tono. Redfield, meron plus 24 ang Tender Juicy Hotdog sa kanilang shot clock. Pumunta sa gitna. Sapal ni Bonel Balingit at sa sobrang laki ni Balingit, hindi nagawang ibalik ni Asay Tono yung bola. Dalawa sila actually. Hindi mo pwedeng gawin yan. Pag magsisave ka ng bola, isa lamang yung tatakbot, isa yung sasalo. Kapwa nila gustong isave yun. Wala nang sasalo. At yun, alam nila yung nangyayari. Hindi na nila ibinato sa loob. 47 seconds remaining sa third quarter. Nakita niyo po yung oras sa third quarter sa may babang bahagi ng inyong television set. Sa kanang bahagi po, tinawang tinapay. Evangelista yung dalawang San Quis Orange Juicers. At masarap na naman dahil yung si Ray Evangelista ay hotdog yan eh. Kaya pwede yung sandwich na yun. He will go to the 4.5 meter line and Asay Tono will get the second personal foul. 15 foul para naman sa San Quis Orange Juicers. 39.7 seconds. Ray Evangelista connects from the 4.5 meter line. Nung huling laro po si Ray Evangelista tallied 8 points. At mula sa charity line, he shot 67%. Ngayon gabi, may shot na siya. Possibly 10. Yun nga po, nakuha rin niya.
Yes, at lamang na naman 2 points ang Candy Juicy Hot Dogs. So, konting oras na lamang dito sa third. Boy with Victoria against Olsen Rosella. Victoria still 10 seconds. Papasa kay Grandison, hindi maibigay yung bola. Asaytono to Grandison, and there will be a holding foul on Ken Redfield. Hinahawakan yung bewang nitong si Grandison. Pang sweet yun. Yung hawak na yun. Pero para kay Ken Redfield, only his second personal foul. At pangatlo pa lamang, wala pa po sa penalty ang Pure Foods. Dito sa third quarter, 22 seconds remaining. Yan po yung oras sa third. At mukhang huling offensive play na to para sa third quarter. Play number 5 ang side City for Hel Meneses. Grandison positioning himself. Ayaw na yung double team. 6 seconds. Meneses inside to Asaytono. The turnaround. The bank shot. Wala. Patrimonio. Wala nang panahon para maitira pa. Pagkatapos ng 12 minuto dito sa second half, lamang ang Hot Dogs ang 2 puntos, 64 to Sunkist Orange 62.